Ikinapanayam ng Rappler ang tatlong OFW sa Israel at inilahad nila ang kanilang kwento ng katapatan sa ngalan ng kanilang sinumpaang tungkulin. Tumawag na yung boss, anak ng boss ko na iwan mo na yung doon ako na melt talaga yung heart ko. Na-struck talaga ako, sabi ng boss ko. You can leave my mother. She's 98 years old naman na. Marami na siyang gera na napagdaanan. So, pwede mo na siyang iwan. Punta ka sa shelter. Kasi bomb shelter dito, dahil luma to, meron bawat kanto ng mga bomb shelters. Pero, how can you go there then? Kung sakaling iiwan ko yung matanda ko, hindi ka na makakatakbo kasi missile talaga makikita mo sa taas. So, naiyak na lang ako na how? Tayo mga Pilipino, sobra mapagmahal sa mga matatanda natin, sa mga lola. Sabi ko, I can't leave her. Hindi ko siya may iwan. Magkagulo dito, pinasundo kami ng hotel kasi syempre kailangan pa rin magtrabaho. Yun, doon sa habang nasa hotel naman kami, tinanas din namin yung sunod-sunod na strike sa Herzliya ng sunod-sunod yun, talagang ang lakas ng sirena. Pero syempre, unahin mo pa rin yung mga guests, itinatakbo namin yung mga guests. Mula doon sa kabilang building, patakbo sa main building namin, ibababa pa namin sa -1 yun sa ground floor para dalhin sila doon sa shelter. Kahit kabado ka, na syempre yung buhay mo, inaalala mo din, may pamilya ka sa Pilipinas, pero kasi andun yung mga guests mo na makakasalubong mo na andun sila, umiiyak yung mga bata, umiiyak yung mga matatanda. Kailangan mo din lakasan loob mo, parang trabaho na, at the same time, i-save mo na rin yung sarili mo, ganun. Kakabahan ka, matatakot ka, iiyak at iiyak ka. Lakasan talaga ng loob. Sabi nga, kailangan mo lakasan ng loob mo pag naging OFW ka. Lalo na pag sa ganitong bansa ka napunta. Nandun na po yung parang masagi na saga sa isip mo na huling araw mo na to. Pero at the same time po, nag-pray ka na, Lord, ikaw na po yung bahala. Kung ano man po yung mangyari, tatanggapin ko po. Ikaw na po din po yung bahala sa mga anak ko. Nagaganon na lang din po ako. Kasi, yun nga po napakahirap. Nung nasa loob ka lang, tapos gusto mo na yung gutom ka na, tapos may dalawa ka pang matanda na kasama na kailangan din kumain, tapos nagbubuluhan ka kasi yung labas ng bahay nyo, may mga tao, may mga nagpapaputok, ganun po. So, lang po talaga, pray na lang po talaga yung weapon ko at that time. So, every time na pag-close ko sa mata ko, makikita ko po talaga yung simula hanggang sa dulo na pangyayari is, pa din po, parang fresh pa din po.